Ika-63 kabanata. Napakuyom ng kamao si Sargus sa muling pagbalik ng Colosseum. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. Wala siyang ideya sa kung sino ang may kagagawa nito. Ngunit sa pangyayaring ito ay isang malinaw na kabiguan para sa kanya ang misyon nilang ito. Ang kanyang kalmadong mukha ay unti-unting napalitan ng pagkainis sa mga nagaganap. Nararamdaman na rin niya ang malalakas na aura na nagmumula-mula sa loob noon. Naramdaman kaagad niya ang presensya ng 2 demons mula roon at ang unang pumasok sa kanyang isip ay sina Ryzen at Speed. Kung ganoon, isa ka ring demon. Sigaw ni Sargus sa kanyang isip at ang ilan sa kanyang ugat sa sentido ay biglang lumitaw. Hindi niya inaasahang mangyayari ito. Hindi niya akalaing papalpak ang matagal niyang planong ito. Hindi ito pwede. Siguradong malilintikan ako nito sa Demon Lord. Napatingin din siya sa mga isinamang demons ni Rui rito. Nakatingin lang ang mga ito sa kanya matapos ang mga nangyari. Dalhin na ninyo ang walang malay na si Rui sa legion natin. Mariing utos ni Sargus at agad na nagsipasukan sa portal ang mga may dala sa binata. Napatingin din siya kay Beast na seryoso pa rin nakatingin sa kanya. Vari, panatilihin mo ang harang sa buong paaralan. Hindi pa itong oras para malaman ng lahat na nag-i-exist tayo. Wika muli ni Sargus at naramdaman niya ang paggalaw ng mga malalakas na nilalang mula sa loob ng Koloseo. Isang malakas na sigawan ang narinig nila at kasabay noon ay ang mabilis sa pagbulusok patungo sa kanila ng mga ito. Wala nang maisip na paraan si Sargus ng mga oras na iyon. Ang kanyang itim na aura ay mabilis na kumawala at kasabay noon ay ang pagbubukas ng isang napakalaking black portal sa kalangitan. Kailangang patayin ang lahat ng mga narito sa loob maliban sa 3 estudyanteng demon. Lumabas na kayo. Kailangan ko kayo ngayon rito sa Purif. Winika ni Sargus sa kanyang isip at dito ay biglang kumawala ang napakalakas na hangin. Maraming malalakas na kidlat din ang bumulusok sa iba't ibang lugar ng paaralan. Asasals Legion, kailangan ko ng karagdagang pwersa rito. Malakas na winika ni Sargus habang nakatingin sa itaas. Dito nga ay unti-unting nagsibabaan mula sa portal sa itaas ang malaking bilang ng mga demons. Nababalot ang katawan ng mga ito ng itim na aura at mararamdaman kaagad na ang ilan sa mga ito ay hindi basta-basta. Mas lalong kumalat sa paligid ang masamang itim na aura. Ang pressure ay mas lumakas dahilan upang ang mga mahihinang individual ay isa-isang magsibagsakan sa kinatatayuan nila. Iba't iba ang itsura ng bawat isang demon na lumabas mula roon. Maraming mga tipikal na halimaw ang pisikal na kaanyuan. Mayroon din namang mga demon na nakasuot ng makakapal na baluti. Mayroon ding mga may dalang sandata at may ilan ding mga tipikal na kawangis ng tao ang imahe. Lahat ng mga ito ay makakakitaan ng 2 mga sungay na sinamahan ng mapupula at nagliliwanag nilang mga mata. Nakarinig ng malalakas na tawa mula sa mga nilalang na nagmumula sa itim na portal na iyon ang mga nagmula sa loob ng Koloseo. Hindi maganda ito. Sambit ni Kuro na mabilis na lumipad patungo sa kinatatayuan ni Sargus. Isa ka palang kalaban, Sir Sargus. Matagal na niya tayong niloloko. Seryoso namang winika ni Sir Ethan, ang sekretaryo ni Kuro. Kasalukuyan na ring nagliliwanag ang yellow aura nito habang nakatingin sa direksyon ng kanilang kalaban. Naramdaman na rin niya ang paglitaw ng malalakas na kalaban mula sa itaas at nagsibabaan ng mga ito sa likuran ni Sargus. Nire-respeto rin niya ang BOT na ito katulad ni Sir Kuro dahil sa taglay nitong lakas, ngunit ngayong nalaman niyang isa pala itong demon na nagbalak ng hindi maganda sa paaralan at sa mga taga-Fury ay nadismaya siya rito. Kailangan nating mag-ingat, Sir. Sa pagkakakilala ko kay Sargus ay hindi siya basta-basta. Isa pa, ngayong nakikita nating totoo ang mga demons ay mas lalo tayong maging maingat sa kanya. Winika naman ni Sir Luther na kasalukuyan na ring nagliliwanag ang kanyang red aura.
Bilang isang hero na binansagang Vanisher, kailangan niyang talunin ang mga kalaban at protektahan ang mga natitira rito sa loob. Tama kayo, mas dapat tayong maging maingat. Sambit ni Sir Kuro na mabilis na lumapag sa harapan ni Sargus na kasalukuyan ng naninigarilyo. Nakangisi ito sa kanilang paglapag na tila ba hinihintay ang kanilang pagdating. Kasama na rin ni Kuro sa kanyang likuran ang Fury 8, ang mga special students at ang mga heroes ng Fury na narito ngayon sa paaralan. May ilang malalakas na estudyante rin ang sumama sa kanila at dahil dito ay nakabuo sila ng isang malakas na pwersa na pipigil sa mga demons na lumitaw sa paaralang ito. Nakita rin nila ang pwersang isinama ni Sargus at mukhang nakakalamang ang mga ito pagdating sa bilang. Ang paligid ay pinagliwanag ng mga kasamahan ni Kuro, habang sa panig naman ni Sargus ay kasalukuyan namang nagliliwanag ang kanilang malalakas na black aura. Kumusta na Sir Kuro? Nakangiting tanong ni Sargus sa matandang Manchester. Ang hangin ay sandali ring umihip nang magsalita siya at ang paligid ay bahagyang yumanig dahil sa malakas na level ng aura na kanyang pinapakawalan mula sa kanyang katawan. Sinusubukan niyang palakasin ang pressure sa paligid para manghina ang nasa kanyang harapan. Kung dati-rati mga kasama niya ito sa faculty building, dati ang mga ito ay kanyang tinuturuan. Minsan nga ay nakakasama niya rin ang mga itong kumain. May mga sandali rin na nakikipagkwentuhan siya sa mga ito at ipinapakita niya na siya ay isang mabuting individual sa mga mata nila. Pero ang lahat ng iyon ay pagpapakitang tao lamang. Gusto lang niyang mapag-aralan ang abilidad ng bawat isa rito. Gusto lamang niyang malaman kung sino ang malalakas at kung sino ang hindi. Kung hindi lang sana nasira ang kanilang plano, ay hindi na sana umabot sa ganito ang mangyayari rito. Hindi na sana siya papatay at hindi na sana dadanak ang dugo sa lugar na ito. Isang simpleng ngiti naman ang ibinigay ni Kuro kay Sargus. Napatingin din siya sa mga nilalang na nasa likuran nito. Ramdam niyang hindi basta-basta ang mga ito. Nakita rin nga niya si Basil. Ito ay ang binatang inirekomenda ni Sargus noon sa kanila upang maging mag-aaral dito. Ito pala ang dahilan kaya ipinilit nitong ipasok ang binata sa kabila ng mga hindi magagandang ginawa nito sa labas ng eskwelahan. Kung inaakala mong matatalo ninyo kami, wika ni Kuro at ang kanyang red aura ay kumawala sa katawan nito at tuluyan na nitong sinakop ang kalahati ng buong paaralan na ikinagulat ng lahat ng mga naroon. Ito ang unang pagkakataon na nakita nila na maging ganito kalawak ang sakop ng aura ng fireman. Ang katawan ng matanda ay dahan-dahang nabalot ng asul niyang apoy na nang tumagal ay naging isang makapal at kumikislap niyang baluti. Flame armor. Mahinang sambit ni Kuro at ang init ng kanyang apoy ay mabilis na kumawala sa paligid. Napakainit noon na kaagad na naramdaman ng mga demons. Ngunit sa kabila noon, ang mga kasamahan naman ni Kuro sa panig niya ay walang naramdamang ganito. Sargus, dahil sa nangyaring ito, hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito. Ako ang tatalo sa iyo. Nakangising winika ni Kuro at kasabay noon ay ang lalong pagliliwanag ng buong paaralan nang biglang bumukas ang makapal na ulap sa kanilang itaas. Garuda! Bulalas ni Kuro at mula sa kalangitan ay lumabas ang napakalaki niyang samon, ang Phoenix. Napatingin ang lahat sa paglabas noon at namangha sila sapagkat ngayon lang nila nakita ang samon ni Kuro ng ganito kalapit. Kahit na nag-aapoy ang katawan nito ay hindi naman sila nakaramdam ng labis na init sa buong lugar. Hindi rin nasusunog o natutupok ang mga bagay na nasa Fury School. Ito ay dahil sa tinatawag ni Kuro na heat control. Gamit ang kanyang isip ay kaya niyang alis ng init ng kanyang asul na apoy sa sino man kung kanyang gugustuhin. Ilang malalakas na sigaw mula sa likuran ni Sargus ang agading umalingaw-ngaw. Ang mga mahihinang demons na kasama niya ay tinupok ng blue flame na dala ng malaking ibong apoy na lumilipad sa itaas nila nang maglaglagan sa kanila ang mga umaalpas na apoy mula sa katawan nito. Ito ang lakas niya. Seryoso namang winika ni Beast na seryosong nakatingala sa itaas.
Pinagmamasdan niya ang napakalaking samon na kasalukuyang lumilipad sa ilalim ng mga ulap. Napakuyom kaagad siya ng kamao at kusa siyang naglakad patungo sa panig ni na Sir Kuro. Nanginig ang kanyang labi at habang siya ay naglalakad ay sinalubong siya ng isang binatang nababalot ng itim na aura. Napansin niya ang isang sungay nito sa noo at ang nagliliwanag nitong mapulang mga mata. "Beast, mabutit ligtas ka," masayang winika ni Speed kay Beast. Pinagmasdan pa nga niya ito upang matingnan kung may mga sugat sa katawan pero wala naman, kaya nakahinga siya ng maluwag. "Ikaw ba ang nagpatulog sa kalbong si Rui?" Mula sa likuran ni Speed ay naroon si Ryzen na nasa anyo rin ng isang demon. Hindi naman sumagot si Beast, bagkus ay tinapik na lang niya sa balikat si Speed at seryosong tinignan naman sa mga mata si Ryzen. Inisa-isa rin niya ng tingin ang mga kasama nila at nakita niya na mga malalakas ang bawat isa rito. Nakikita niya ang lakas ng aura na lumalabas sa bawat isa rito at pagkatapos ay tumingin na siya sa direksyon ng kanilang mga kalaban ng mga demons. "Isa kang demon, Speed, at ganoon din ang isang ito," wika ni Beast sa kanyang sarili habang nakatayo sa likuran ng dalawa. Nang makita niya ang pagbabago sa kanyang kaibigan, ay bigla siyang nakaramdam ng isang bagay na hindi niya madalas nararamdaman. Hindi na nagtataglay ng pinakamahinang aura si Speed at naging masaya siya dahil dito. Ikinuyom ni Beast ang kanyang kamao sapagkat nararamdaman niya ang lakas ng kanyang mga kasama. Napatingin muli siya sa binatang katabi ni Sargus sa kabilang panig. Dito ay nakita niya ang binatang si Basil at nakatingin din ito sa kanya. Nais ni Beast labanan ang malalakas na demons dito, pero isang nilalang ang gusto niyang unang labanan at ito ay ang binatang pinatulog niya noon. Nararamdaman niya ang malakas na presensya mula rito at ramdam niyang bibigyan siya nito ng isang magandang laban kung ito ang kanyang uunahin. "Beast, hindi ako magpapatalo sa iyo," nakangiting sinabi ni Speed at dito'y biglang kumawala ang silver aura ni Beast. Isa ring pagngisi ang sumilay sa mga labi ng binatang may pulang buhok habang katabi ang kanyang kaibigan. "Ganoon din ako, Speed," winika naman ni Beast at ang kanyang silver aura ay mas nagliwanag at nagawang makipagsabayan sa kanilang mga kasama. Makikita ang ngiti sa labi ng dalawa at habang magkatabi sila ay isang malakas na enerhiya ang dahan-dahang lumalabas mula sa kanila. Napatingin sina Sir Shin sa aurang inilabas ni Beast. Katabi niya sina Freya, Enma at Luke at silang apat ay bahagyang nagulat sa aura ng binata. Mukhang walang nagbago roon kahit na naligo ito sa hot spring ng Alpamus. "Hindi ko pa rin matanggap na natalo ka kaagad, Beast, sa simula ng tagisan," wika ni Freya sa sarili habang nagliliwanag ng malakas ang kanyang dilaw na aura. Nagliliyab din ng asul na apoy ang kanyang kaliwang bisig. Hindi nag-level up ang kulay ng aura ni Beast at nanatili pa rin itong silver. Mahinang sambit ni Shin. Ang kanyang orange aura nga ay nagliliwanag na rin magmula nang makarating sila rito. Malapit din sa kanila sina Lasty, Sue, Kiba at Bruce. Pinili rin nilang sumama sa grupo ni Sir Kuro dahil gusto rin nilang sumali sa mangyayaring laban. Ayaw nilang basta manood lang dahil gusto rin nilang makilala sa Furyf bilang mga bayani kagaya ng mga narito at kanilang kasama. Totoo ang mga demons at sa oras na matapos ang labang ito ay magsisimula ng malaman sa buong mundo ang kanilang existence. "Alam kong malakas ka, Kuro, pero ipapakita ko sa inyo ang lakas ng isang Oni," nakangising winika ni Sargus at sa isang kisap ng mata ay biglang nagbago ang paligid. Dinala niya ang mga nasa paligid sa kanyang parallel world, ang Dark Field. Dito ay mas lumakas ang aura ng mga demons dahilan upang maramdaman ng ilan ang biglaang pagbigat ng kanilang mga pakiramdam. Dahil sa malaking bilang ng demons ay napuno ang lugar ng kanilang mga itim na aura. Dahil sa ginawa ni Sargus ay nakaramdam ng karagdagang lakas ang mga nasa kanyang likurang mga alagad niya. Nagwala at nag-ingay tuloy ang mga ito at pagkatapos ay nakangising pinagmasdan
ang nasa harapan nilang mga kalaban. Ngayon na, demons ng Azazel, simulan na natin ang laban. Patayin ninyo silang lahat maliban sa 3 demons na nasa panig nila. Bulalas ni Sargus at sinundan ito ng nakakapangilabot na presensya na naging dahilan upang ang ilan sa panig ni Kuro ay mapaupo dahil sa nararamdaman nilang pressure sa paligid. Nilabanan naman ni Kuro ang lakas ng mga demons sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mas maraming red aura. Dito ay nakangiti niyang pinagmasdan si Sargus na nakangisi naman sa kanya. Mga kasama, magiging okay rin ang lahat. Mananalo tayo rito. Malakas na sigaw ni Kuro na naging dahilan upang ang kanyang mga kasama ay mapasigaw rin dahil magsisimula na ang laban. Ibigay ninyo sa akin si Sargus. Ngayon, sumugod na tayo. Sinabi pa ni Kuro at ang lahat ng mga malalakas na individual na sumama sa kanya ay agad na tumakbo patungo sa mga kalaban. Sinabayan din nga ito ng mga demons na nasa likuran ni Sargus at Basil. Nagkatingin na ng mata sa mata si Sargus at Kuro. Pareho silang naglalabas ng malakas na enerhiya at kapangyarihan. Nagsimula na nga silang maglakad habang ang mga kasama nila ay nagsimula ng magsalpukan ang kani-kanilang mga atake. Sunod-sunod na pagsabog ang naganap sa lugar na iyon. Sunod-sunod na malalakas na hangin din ang mabilis na kumawala sa bawat isa. Kasama na rin ito ay ang walang humpay na pagyanig ng lupa dahil sa mga pwersang lumalabas sa bawat isa. Nagsimula na ring maglakad si Beast at isang demon lang ang nasa kanyang paningin ng mga oras na iyon. Si Basil ay nagsisimula na ring maglakad palapit sa kanya habang nakatingin ng tila hindi basta-basta magpapatalo sa sino man. Babawian na kita ngayon, Beast. Ika-64 na kabanata. Napatigil ang lahat ng mga naiwan sa loob ng paaralan nang mawala ang lahat ng mga demons at ang mga lumalaban dito upang sila ay protektahan. Akala rin ng iba ay may matitira mula sa mga ito upang sila ay atakihin, ngunit tila hindi iyon nangyari. Kaya nga, bahagyang humina ang pressure na dala ng mga naglabasang kalaban na naging dahilan upang sila ay makahinga ng maayos kumpara kanina. Sa pagdami ng presensya ng mga demons sa paligid, ay nagagawa nitong panghinain ang mga mahihinang individual. Nasaan na sila? Mahinang tanong ni Odessa sa kasama niyang si Claude na kasalukuyang may inaalalayan na matanda. Kasama rin ito si Silva na maayos na pinaupo sa isang tabi ang mga tinulungang bata. Dahil sa nakita nilang harang sa buong paaralan, ay hindi nila nagawang lumabas. Mukhang mawawala lang ito sa oras na magbalikan ang mga kasamahan nila. Bumalik na dala ang tagumpay. Ang karamihan sa kanila ay naramdaman ang pagiging mapanganib ng mga demons na inakala nilang hindi totoo. Tinatawanan nila dati ang mga nasa tama ng edad kapag naniniwala rito. Kinukutya nila ang sino mang bumabasa ng mga librong tungkol dito at inisip nilang ito'y panakot lamang noong mga bata pa sila. Subalit, ang mga nakita nila kanina ay hindi isang ilusyon sa kanilang isipan. May kakaibang kilabot na dala ang black aura sa kanila at dahil sa hindi sila nagtataglay ng malakas na loob kagaya ng mga hero, ay mabilis silang naapektuhan nito. Totoo pala ang mga demons, sambit ni Silva na nilapitan si Odessa. Kanina ramdam nila ang lakas noon, pero magkaganoon man ay nagawa pa rin nilang alalayan ang mga manonood na natrap dito sa loob ng eskwelahan. Hindi sila matatalo. Malaki ang tiwala ko sa pwersang kasama ni Sir Kuro. Hindi sila magpapatalo sa mga demons. Sambit naman ni Claude na isa-isang pinagmasdan ang mga nakaupo sa may entrance ng paaralan ng mga tao. Mababaka sa mga mukha ng bawat isa ang pangamba at makikita ngang may ilan pa ring umiiyak. Kasalukuyan pa ring nababalot ng madilim na ulap ang paaralan, kaya may kadiliman din dito. Malaki na rin ang kanilang pasasalamat
sapagkat humina na ang malalakas na hangin at ang pagkulog at pagkidlat ay bahagya na ring nawala. Makikita rin sa paligid ang ilang mga estudyante mula sa upper years na inaasistihan ang ilan ding mga narito. Sa kabilang bahagi ay naroon sina Namos, Crad at Master. Hindi naman nila akalaing sa mismong araw ng tagisan mangyayari ang lahat ng ito. Sinasabi na nga ba totoo ang mga demons? Wika ni Crad habang nakasandal silang tatlo sa isang mahabang upo ang gawa sa bato. Malalim ang paghinga ng mga ito sapagkat ilang mga matatanda ang kanilang binuhat upang ligtas na makarating sa may entrada ng Fury School. Pero sila ang masasamang demons. Kalaban natin sila. Wika naman ni Master na may dinukot mula sa kanyang bulsa na isang mahabang chocolate. Demon si Speed at maging ang Fury 8 na si Ryzen ay ganoon din. Sambit naman ni Namos na inalala ang nakitang itim na aurang may halong violet na inilalabas ng katawan ng kanilang kaibigang si Speed kanina. Naalala rin nila ang pagsama ni Thorn sa grupo ni Sarkuro. Sinubukan pa nila itong pigilan, subalit ibang imahe nito ang kanilang nakita rito. Sa unang pagkakataon ay nakita nila itong seryoso at gustong makipaglaban. Nakita nila sa mga mata ni Thorn ang kagustuhang lumaban kasama ang malalakas na individual sa paaralan at kagustuhang lumaban sa lahing pinaniwalaan nilang totoo ang mga demons. Babalik ako, huwag kayong mag-alala. Seryosong winika ni Thorn habang inaayos ang suot niyang salamin sa mata. Matapos iyon ay dumiretso na nga siya sa mga kapwa niya estudyante na handang magbuwis ng buhay upang matalo lamang ang mga malalakas na kalabang nagpakita sa kanilang paaralang ito. Pagkatapos nito, sigurado akong kakalat sa buong mundo ang tungkol sa mga demons at magbabago na ang balanse nito. Kung dati, walang gaanong malalakas na kalaban ang nagpapakita sa bawat syudad, pero pagkatapos nito, lahat tayo ay mas magiging handa. Marami na ang magpapalakas ng kanilang mga hukbo. Maraming heroes ang mas magiging abala at marami ring mga individual ang babalutin ng takot. Dahil sa paglabas ng mga demons, magkakaroon ng malaking pagbabago sa mundong ginagalawan natin. Wika ni Crad habang nakatingin sa makapal at maitim na ulap sa kalangitan. Napaseryoso silang tatlo na sinabayan pa ng pag-ihip ng malamig na hangin nagmumula sa iba't ibang parte ng paaralan. Subalit wala pa rin nakakaalam sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng labang nagaganap sa loob ng Darkfield ni Sargus. Wala pang ideya ang iba sa kung paano nila tatanggapin ang katotohanan ito at mayroong pa ring mas pipiliing hindi maniwala dahil ito ang matagal na nilang alam. Napakuyom ng kamao si Freya nang makita ang isang malaking demon sa kanyang harapan. Mabalahibo ito at maiihaling tulad sa isang halimaw na ang nais lang ay pumatay. Kasalukuyang nagliliwanag ang dilaw niyang aura at ang mga kamao niya ay nababalot ng asul niyang apoy. Mabilis siyang tumalon sa harapan nito at naalala niya ang nangyari nilang training kasama si Sir Shin. Kung ganoon, magiging para rito ang training na iyon. Sambit ang dalaga na mabilis na sinuntok sa mukha ang kanyang kalaban. Sumabog ang asul niyang apoy sa ere at ang mukha ng halimaw na demon ay tinupok ng mainit niyang apoy. Pagkalapag niya naman sa ibaba ay mabilis siyang tumalon palayo sapagkat may naramdaman siyang umatake sa kanya mula sa kanyang likuran. Magaling, nakaiwas ka babae. Winika ng isang lalaking nakasuot ng itim na baluti. Makikita ring may hawak itong espada at nababahira na ng dugo. Dumausdos pa ang mga paa ni Freya kasabay ng pagbagsak ng demon na sinuntok niya sa mukha kanina. Nagawa kaagad nga noong payanigin ang paligid. Dito'y napatingin siya sa likuran ng demon na biglaan siyang inatake. Nakita niya ang ilan sa mga estudyanteng kasama nila at nakabulagta na ang mga ito habang dumadaloy ang dugo sa binagsakan ng mga ito. Doon ay nagdilim na ang kanyang paningin. Nakaramdam kaagad siya ng inis at ang asul niyang apoy sa kanyang mga kamay ay mas lumaki at lumiyab. Nagngalit ang kanyang ngipin kasabay ng pagkawala ng yellow aura niya. Pinagmasdan niya ang demon na may hawak ng espada at nakita niya ang mapula nitong mga mata. Nakangisi rin ito at makikita ang matalas itong mga ngipin.
Malinaw rin niyang nakikita ang black aura nito at ramdam niya ang kasamaang nagmumula roon. Huminga ng malalim si Freya at sa isang kisap ng matay naglaho siya. Kasunod noon ay ang pagsabog ng kanyang asul na apoy nang bigyan niya ng isang umaapoy na suntok sa mukha ang kanyang kalaban. Nagliwanag ang kanyang apoy na sinabayan ng malalakas na pagsabog sa buong paligid na nagmumula naman sa iba pa nilang kasamahang kasalukuyang ding nakikipaglaban. Mainit ang apoy mo, babae. Winika ng demon na biglang nag-iba ang itsura ng balat sa mukha. Umuusok na ito at namumula sa kabila ng pagyupi dahil sa kamao ng dalaga rito. Nakita ni Freya ang biglang pag-iiba ng mukha ng lalaking demon na iyon. Nakita niya na umusok iyon at hindi siya maaaring magkamali. Naging magma ang parting iyon ng kanyang kalaban. Mabilis siyang umatras nang makita niya ang paggalaw ng kamay ng kalaban. Biglang iniunday nito ang hawak na espada patungo sa kanya at nagawa niya iyong maiwasan. Isang pagtawa ang sunod na narinig mula sa lalaking iyon at nakita ni Freya na umuusok ang katawan nito. Nakita rin niya naging magma ang kinatatayuan nito. Magaling ka at nakita mo ang pagwasiwas ko sa aking espada, sabi nito at kumawala lalo ang itim nitong aura. Nakikita mo ba ang ability ko? Kaya kong gawing magma ang aking katawan, kaya kahit anong atake mo sa akin ay walang magagawa, sabi muli ng demon at muli na naman itong tumawa. Sa paglabas ng malakas itong aura ay napatras kagad si Freya sapagkat itinutulak nito ang kanyang yellow aura. Higit na mas malakas kami mga demons dito sa lugar na pinaglalabanan natin. Kaya ang pagkapanalo ninyo ay nakikita kong napaka-imposible. Wika pa nito habang nakangising pinagmamasdan ang dalagang may asul na buhok na kasalukuyang nilalabanan ang lakas na kanyang ipinaparamdam dito. Umalingaw-ngaw sa paligid ang banggaan ng mga talim nang may isang demon ang biglang pumigil sa ginagawa ni Enma na paglampas sa ilang demons na nasa kanyang harapan. Nakapagpabagsak si Enma ng 3 kalaban, subalit nang sinubukan niya itong gawin muli ay may sumalag sa kanyang 2 espada. Isa ka bang swordman? Nakangising tanong ng demon na halos kaedadin lang niya. Nakasuot ito ng itim na kasuotang may kaluwagan dito. Nakikita rin ng espada nitong may kahabaan ng talim kumpara sa normal. Sinubukan ni Enma na talunin ito gamit ang kanyang lakas ngunit nagawa siya nitong paatrasin nang gumamit din ito ng lakas. Gumuhit pa nga sa hangin ang dulo ng espada nitong may itim na blade. Susubukan ko kung malakas ka, sambit ng demon na kasalukuyang nagliliwanag ang mapupulang mga mata na sinabayan pa ng pagkawala ng malakas nitong black aura. Napaatras kaagad si Enma habang ang kanyang dilaw na aura ay kumakawala pa rin sa kanyang katawan. Nararamdaman niya ang lakas ng isang ito pero naalala niya ang kanilang pagsasanay para sa tagisan. Dahil hindi natuloy ito ay mukhang dito niya unang masusubukan ang lakas ng kanyang bagong aura. Ikinalma niya ang kanyang sarili at pagkatapos ay naalala si Beast. Wala siyang dapat ikatakot sa malakas na nilalang na ito dahil gusto niyang tularan ito na walang takot sa sinuman. Hindi ako dapat matakot dahil kung hindi namin sila matatalo, malalagay sa panganib ang buong Purif. Pagkasabi noon ni Enma ay biglang pumawala lalo ang malakas niyang yellow aura na nagpalakas ng hangin mula sa kanyang kinatatayuan. Ninisian niya ang kanyang kaharap at pagkatapos ay sabay silang naglaho. Kasunod doon ay ang sunod-sunod na pagkalat ng malalakas na tunog mula sa mga talim nilang nagbabanggaan. Sinabayan din iyon ng mga pagyanig at pagsabog sa iba't ibang panig dahil sa nagpapatuloy na laban ng mga demons at ng pwersa ng Purif. Samantala, napatigil naman si Luke sa kanyang ginagawang pagkakalat ng mainit na usok sa kanyang kinatatayuan nang makaramdam siya ng hindi inaasahang paglamig sa paligid. Ang kanyang singaw na pinapakawalan ay biglang naglaho dahil doon. Dito nga ay isang usok ang biglang lumabas sa kanyang harapan at isang babaeng may sungay ang dito'y lumabas. Nakasuot ito ng makapal na itim na jacket at nakasuot ng makapal na sombrerong gawa sa cotton. Kulay itim din iyon at nakatingin kay Luke na parang wala lang. Napakalakas din ng kumakawalang itim na aura mula rito na nagawang paatrasin ng binatang may blonde na buhok. Hi,
Ikaw ba ang gumagawa ng mainit na singaw kanina? Nakangiting tanong sa kanya ng babaeng demon na makikita ang dalawang sungay na nakasuloy sa noo nito. Pero wala iyang magawa sa call steam ko Dagdag pa nito na may kasama pang kaunting pagtawa. Nang marinig naman iyon ni Luke ay napakuyom siya ng kamao. Cold steam, iyon ang kanyang narinig. Normal na ang steam ay mainit pero ang nasa harapan niyang ito ay hindi. Dahil sa mas malakas itong aura ay nararamdaman tuloy niya ang paglamig sa paligid at hindi niya ito gusto. Ang malamig na panahon ang pinakaaayaw ko sa lahat at ang abilidad mong iyan, sambit ni Luke at napakuyom siya ng kamao habang pinagmamasdan ang malamig na mga tingin ng nasa kanyang harapan. Hindi ko iyan gusto. Pagkasabi doon ni Luke ay kumawala ang maliwanag niyang yellow aura. Sinubukan niyang labanan ng aura na pinapakawalan ng babaeng demon na nakatingin sa kanya. Mula naman sa isang malayong bahagi ng pinangyayarihan ng laban ay naisipan ni Beast at Basil na lumayo. Gusto nilang sa malayong lugar magtuos para wala sa kanilang makaabala. Pareho nilang suhestyon ito kaya naging maayos ang kanilang pag-alis. Nilampasan nila ang mga demon at ang mga taga-Fury na kasalukuyan nagpapalitan ng mga malalakas na atake. Kung ganoon, may aura ka pala. Nakangising sambit ni Basil na sinimula ng ibanat ang kanyang mga braso. Naalala rin niya ang sinabi ng kanyang amang si Sargus tungkol dito. Isa rin siyang demon. Bumalik sa alaala ni Basil ang ginawang pagsuntok sa kanya ni Beast noon, dahilan upang kumirot ang kanyang mukha nang hindi niya inaasahan. Siguro, dapat ko ring ipakita sa iyo ang isa kong ability. Sambit ni Basil at ang kanyang kanang kamao ay iniangat niya. Nabalutan iyon ng itim na aura at ang hangin ay malakas na umihip sa kanilang dalawa. Naalerto naman si Beast at nakita na lang niya na nasa harapan na niya si Basil na kasalukuyan ng iuunday ang kamao nito sa kanyang mukha. Ito ay ang super punch. Sambit ni Basil at isang napakalakas na pwersa ang kumawala mula sa kanyang kamao. Sabay noon ay ang pagkayap ng kapangyarihang iyon sa lupa na umabot hanggang sa ilang kilometrong layo mula sa kanila. Kumawala ang malakas na hangin at ang pinsalang dinulot niyon ay unti-unting nakita. Lumikha iyon ng isang napakahaba at napakalaking hukay at kung titingnan ay parang kaya nitong bumura ng isang maliit na komunidad. Hindi ka man lang umiwas, nakangisi pang sinabi ni Basil sapagkat wala siyang intensyon na patamaan sa mukha si Beast. Si Beast naman ay nanatiling nakatayo. Sa tabi ng mukha niya sumuntok si Basil at wala naman siyang naramdamang pagtama nito sa kanya, kaya naisipan niyang huwag na lang iwasan iyon. Ni hindi siya kumurap at lalong hindi siya nag-alinlangang gawin iyon. Kahit na ramdam niya ang puwersa noon ay hindi man lang siya natinag dito. Isang pagtawa ang ginawa ni Basil matapos umatras. Makikitang ang kanang kamao nito ay kasalukuyan pang umuusok. Kasunod noon ay ang pagpapakawala niya ng kanyang malakas na black aura na halos lamunin na ang silver aura ng nakatayong si Beast. Kakaiba ka talaga, Beast. Wala kang takot at iyan ang gusto ko sa isang kalaban. Sambit ni Basil habang nakikipagtitigan sa binatang nasa kanyang harapan. Kumawala ang malakas na hangin mula sa dalawa. Si Beast nga ay marahang ikinuyom ang kanyang kamao at pagkatapos noon ay kumawala sa katawan niya ang napakalakas na silver niyang aura. Mas magiging malakas ako. Tatalunin kita at lalabanan ng iba pang malalakas mong kasama. Sabi ni Beast sa sarili na nagsimula ng humakbang palapit sa kanyang kalabang si Basil. Ika-65 kabanata. Ang Azazel's Legion ay isa sa 8 lugar sa Dead Zone. Pinamumunuan ng lugar na ito ng isa sa 8 Oni na si General Sargus. Mayroon siyang 8 malalakas na vice-general at bawat isa rito
ay may mga hukbong hinahawakan. Sa nagaganap na pag-atake nila sa Fury ay may kasama ang mga itong tigda 20 demons. Ilan nga rito ang namatay na bago padalhin ni Sargus sa kanyang parallel world dahil sa summon ni Kuro. Ngunit ilan din sa mga kasama ng mga ito ay ang mga demons na hindi maiipagkailang may tinataglay na pambihirang lakas. Bawat isa sa 8 bise ay may 1 hanggang 3 kasama na masasabing nalalapit sa kakayahan nila bilang namumuno rito. Tinawag ni Sargus ang 8 niyang malalakas na alagad upang makasiguro upang hindi mabulilyaso ang plano ng kanilang lahi. Dahil kung malalaman kaagad ng marami na sila ay totoo, ay baka makapaghanda ang mga ito at bago pa man sila sumugod ay kaya na silang labanan ng mga ito. Gusto ng Demon Lord na sorpresahin ng lahat sa pagbabalik nila at kung mabigo siya rito ay siguradong mawawala ang kanyang legion sa Dead Zone. Isa sa mga malalakas na demon na hawak ng isa sa 8 vice general ni Sargus ay ang babaeng si Elsa na ang abilidad ay ang Cultist Team. Isa itong mahiyaing demon sa iba pero kilala ito sa pagkuha ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagpapalamig sa katawan ng mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Minsan ay ginagawa pa nga niya itong dekorasyon sa kanyang bahay sa kanilang legion. Ang nakaharap naman ni Enma ay ang pinakamalakas na batang swordman ng kanilang legion. Siya ay si Vasher at ang kanyang abilidad ay ang pahintuin ng ilang segundo ang kalaban sa bawat ataking kanyang maiibigay rito. Tinatawag niya ang kanyang ability na stun. At kapag sinamahan niya ito ng kanyang kakayahan sa pagiging isang swordman ay nahihirapan na ang sino mang talunin ito. Kilala siya sa pagpatay sa kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng pag-unti-unti sa katawan nito. Isa-isa niyang puputulin ng bawat parteng naisi niya sa sino mang kanyang makakaharap hanggang sa ito ay kanya nang patayin. Habang ang kinakalaban naman ni Freya ay isa ring malakas na alagad ng isa sa mga vice general ni Sargus. Siya ay si Vulcan at brutal ito kung pumatay. Mahilig din itong manlinlang at kahit kapwa niya kalahi ay ginagawa niya ng hindi magagandang bagay. Sa legion nila ay siya ang palaging nakabantay sa bulkang malapit sa kanilang lugar. Sa gitna ng nagaganap na laban sa magkabilang panig ay naroon naman si Kuro at Sargus na kasalukuyang magkaharap sa isa't isa. Ang malakas na aura ng dalawa ay naglalabas sa tapat nila at ang malakas na hangin ay kumakawala ng napakalakas mula sa kanilang kinatatayuan. Kung noong unay nakapagpalabas si Sargus ng malawak na aura, ng mga oras na ito ay nagawa na rin itong pantayan ni Kuro. Sir Kuro, siguro ito na rin ang oras para sabihin ko ang pagbibitiw ko bilang BOT ng Purif School. Sa palagay mo ba? Natatawang winika ni Sargus na muling nagsindi ng sigarilyo at bumuga ng usok sa hangin matapos humithit dito. Pinilit niyang alisin ang kanyang inis dahil sa mga nangyari sa pamamagitan ng paninigarilyo na madalas niyang ginagawa. Ngumisi naman si Kuro at kalmadong pinagmasdan si Sargus. Sa tagal niyang nakasama ito ay hindi niya lubos maisip na ito pala'y isang kalaban. Kung naniwala lang siya sa pagiging totoo ng mga demons ay baka may posibilidad pa na malaman niya ang ginagawa nito. Pero sa tagal na niya sa pagiging hero ay ni minsan ay hindi naging topic sa bawat pagpupulong nila ang mga demons. Maliban na lang noong nabubuhay pa ang ilan sa mga kasamahan niya sa Heroes Assembly. Sir Kuro, paano kung totoo ang mga demons? Pupunta kami ni Kitetsu sa Akumu Island. Wika ng boses na nagbumula sa teleponong hawak ni Kuro. Hindi nag-i-exist ang Akumu Island. Ano ba ang pinagsasabi mo, Xavier? Wika naman ni Kuro sa kanyang kausap sa kabilang linya ng telepono. Pero wala pang nakakapunta sa Dark Triangle noon pa man, sir. Wala namang masama kung puntahan namin. Winika muli ng boses na kausap ng fireman. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Ikaw ang number 1 hero. Kaya desisyon mo iyan. Wika ng matanda habang nakatingin sa labas ng kanyang bahay. Pinagmamasdan niya si Helio na kasalukuyang nagsasanay. Siyempre sir, kayo ang dahilan kung kaya ako narito. Kung wala po kayo at ang Purif School, ay wala ako sa posisyong ito.
Mapapansin ang masiglang tono ng sinabing iyon ng lalaking nasa kabilang linya. Oo na Xavier, sige na. Bilang isa sa mga matatanda sa mga heroes, gawin mo ang gusto mo. Isama mo ang mga gusto mong isama sa pagpunta sa Dark Triangle. Wika naman ni Kuro. Wika ni Kuro at narinig niya ang masayang tawa ni Xavier sa kabilang linya. Salamat sir. Malay po ninyo. Totoo ang mga demons. Paano kung pwede natin silang maging kaibigan? Hindi ba masaya iyon sir? Napakuyom siguro ng Kamao nang maalala ang usapang iyon. Iyon ang huling pag-uusap nila ng kanyang dating estudyanteng si Xavier Vanguard. Ilang buwan nang lumipas, bumalik ang grupo ng mga heroes na pumunta sa Dark Triangle. Ngunit hindi na nila kasama ang number 1 hero. Nagretiro si Xavier sa pagiging hero at magmula noon ay hindi na niya nakita ito. Sinubukan niyang tanungin ang mga kasamang hero nito sa pagpunta roon pero pare-pareho ang sagot nila sa kanya. Hindi demons ang nakita ni Xavier sir sa pinuntahan namin. Nakangiting wika ni Kitetsu na isa ring malakas na hero at kaibigan ng number 1 hero. Pag-ibig sir, may isang babaeng bumihag sa puso niya sa lugar na pinuntahan namin. Dagdag naman ang katabi nitong isa ring malakas na hero ng panahong iyon. Ganoon na lang niya babakantihin ang posisyon niya bilang number 1? Pupuntahan ko siya sa lugar na iyon. Samahan ninyo ako. Matigas na wika ni Kuro na agad namang pinigilan ni Kitetsu habang tumatawa. Babalik daw siya sir dito kapag gusto na niya kayong makita. Hayaan natin si Xavier sir. Isa pa, mapayapa naman ang mundo, hindi ba? Nakangiting wika ni Kitetsu habang tinatapik-tapik sa likod si Kuro. May mga pagtawa pa nga mula sa ibang heroes na kasama nila dahil ganoon na lamang ang reaksyon ni Kuro sa hindi pagbalik ni Xavier. Humanda sa akin ang Xavier na iyan kapag nakabalik siya. Putustahin ko ang isang iyan. Seryosong winika ni Kuro na ikinatawa muli ni Kitetsu. Demons ba ang dahilan ng pagsabog ng kalahating bahagi ng mundo noon? Sila ba ang sumira at pumatay sa napakaraming inosenteng namumuhay noon sa bahaging nawasak sa planeta nila? Bago ang araw na iyon ay pumunta ang mga heroes na kaibigan ni Xavier dito. At lahat sila ay hindi na nakabalik pa ng buhay. Ni bangkay ng isa man sa mga ito ay wala na silang nakuha. Bukod sa malalakas na bayaning naroon, ay marami pang ibang bayani ang nadamay sa pangyayaring iyon. Wala silang nakuhang ebidensya sa kung ano ang nangyari roon dahil makalipas ang isang araw ay bigla na lamang nabalot ng napakakakapal na at may itim na ulap ang nawasak na bahagi ng mundo. Simula noon ay wala nang nagtangkapang pasukin iyon. Hanggang minsan ay may sumubok na pumasok dito at ang ilan sa malalakas nilang heroes ay namatay na lang matapos makabalik mula roon. Napakuyom siguro ng Kamao dahil ni minsan ay hindi man lang sumagi sa isip nila na posibleng ang mga demons ang may kagagawan ng pangyayaring iyon. Kahit ang ibang malalakas na bayani ay wala man lang naging tsorya sa posibilidad na ito. Bakit hindi namin ipinagpalagay na totoo ang lahi ng demons? Ito ang tanong ni Kuro sa kanyang isipan habang ang kanyang asul na apoy ay patuloy sa pagliyab sa kanyang katawan. May itatanong ako sa iyo Sargus. Nagdidilim ang paningin ni Kuro nang sabihin niya iyon sa naninigaryong si Sargus na naglalakad na rin palapit sa kanya. Ano iyon Sir Kuro? Nakangising tugon ni Sargus matapos bumuga ng usok sa hangin. Bumalik sa alaala ni Kuro ang mga heroes na namatay dahil sa pangyayaring iyon. Ganon din ang mga inosenteng individual na walang kamalay-malay sa mangyayaring iyon sa kanila ng oras na iyon. Mga bayani sila pero wala silang nagawa. Ilang taon silang walang hawak na impormasyon sa kung ano ang dahilan noon. Tapos ngayon, bigla na lamang may lilitaw na mga demons na hindi niya pinaniwalaan noon. Para silang mga mangmang na pinaglalaroan na pala sa palad ng mga ito. Paano pa kaya sa ibang syudad? Paano sa mga lugar sa mundo na walang nalalaman sa pagiging totoo ng mga ito? Kayo ba ang dahilan ng pagsabog ng kalahati ng mundo? 14 na taon na ang nakakaraan. Umihip ang malakas na hangin at ang itim at pulang aura sa ere ay hinati ang bahaging kinatatayo ng dalawa dahil sa paglalaban nito. Sa kabila ng pagiging malakas ni Sargus dito ay nagawa pa rin itong sabayan ng fireman. Nang marinig ni Sargus ang tanong na iyon ay biglang sumeryoso ang itsura nito. Bumalik sa alaala niya
ang araw na nangyari ang pagsabog na iyon ng kalahating bahagi ng mundo. Ang huli niyang naaalala bago mangyari iyon ay ang mga salita sa isip nila ng kanilang Demon Lord. Gamitin ninyo ang Darkfield at isama ang mga demons na kaya ninyong isama. Ang tono ng kanilang Panginoon noon ay hindi ang tipikal na pagsasalita nito. Parang isang biglaang utos iyon na kailangan nilang sundin sa lalong madaling panahon. Napakuyom si Sargus ng kamao at ang hangin ay umihip. Marami sa lahi nila ang nasawi dahil sa pagsabog na iyon. Malaking bilang nila ang isinama ng pagsabog na iyon. Napakadilim ng gabing iyon at hindi nila inaasahang magiging ganoon ang lahat. Nang makabalik sila sa normal na paligid ay tumambad sa kanila ang nagliliyab at wasak na parte ng mundo. Makikitang lumiliyab ang mapulang core ng daigdig at naglalabas ito ng napakainit na atmosfera sa paligid. Akala nila ay katapusan na nila iyon, ngunit nagsalita muli sa isip nila ang kanilang Demon Lord. Magsimula muli kayo sa wala. Uunti-unti ninyong itayo ang inyong legion. Sa pagbabalik ko ay aayusin ko ang lugar natin. Wala na ang Dark Triangle. Magmula ngayon, tawagin na ninyo ang lugar na ito na Dead Zone. Ito ang mga sinabi ng Demon Lord na kaagad na sinunod ng mga kalahi niya. Ang walang buhay na lupain ay nabalot ng makapal na ulap at ang liwanag mula sa kalangitan ay hinarangan nito. Ang mga natitirang demons ay namuhay sa napakadilim na mundo. Ilang taong nawala ang kanilang Panginoon at wala silang nakuhang sagot kung ano ba talaga ang nangyari. Basta ang nasa isip nila matapos iyon ay ang mamuhay at magsimulang muli sa walang buhay na lugar na iyon. Hindi ko masasagot ang tanong mong iyan. Mahinang sabi ni Sargus at doon na lalong napakuyom ng kamao si Kuro. Kayo lang ang maaaring gumawa noon. At kung nalaman lang namin na totoo kayo, ay matagal na dapat namin kayong sinugod sa kung saang lupalop ng mundo kayo nagtatago. Gigil na winika ni Kuro. Isa lang ang naiisip niyang dahilan ng pangyayaring iyon noon. Ang mga demons. Napakaraming buhay ang kinuha ninyo. At ito na ang pagkakataon ko upang bigyan sila ng katarungan. Malakas na wika ni Kuro at bigla itong naglaho sa kanyang kinatatayuan. Si Sargus naman ay mabilis na pinakiramdaman ng paligid. Iwinaglit niya ang kanyang isip sa nangyaring iyon at mas pinagtuunan niya ng pansin ang labang na gaganap ngayon sa Darkfield. Wala na akong pakialam sa mga namatay noon. Ang importante ngayon ay ang mangyayari sa hinaharap. Iyon ay ang pagbabalik ng lahi namin upang pamunuan ang mundong ginagalawan ninyo. Malakas na sabi ni Sargus. Kasabay noon ay ang mabilis niyang pag-atras at nakita niya ang kamaong umaapoy ni Kuro sa kanyang harapan. Napangisi siya dahil kahit na naglaho ang matanda ay nagawa pa rin niya itong makita. Mabagal ka, sambit ni Sargus at mabilis siyang gumalaw pakaliwa at nakita niya na ang kamao ni Kuro ay hangin lamang ang tinamaan. Ngunit nang lingunin niya ang kanyang direksyong pupuntahan ay sinalubong ng mukha niya ang nagliliyab na sipa ng fireman. Huwag mo akong mamaliitin, Sargus. Bulalas ng matanda at tumama ang kanyang kanang sipa sa mukha ni Sargus. Ang apoy na nagmumula roon ay biglang sumabog at binalot noon ang mukha ng kanyang kalaban. Ang pwersa nga rin noon ay dumiretso pa paitaas at ang tinamaan noon ay bigla na lang nadala pa ibaba nang idiretso patungo rito ni Kuro ang kanyang umaapoy na sipa. Ibinaon ng sipang iyon ang mukha ni Sargus sa lupa at ang paligid ay nayanig dahil sa nangyaring iyon. Ang asul na apoy ni Kuro ay pinalibutan silang dalawa at tila lumikha ito ng isang paikot na harang. Pinagliwanag din ng asul niyang apoy ang buong paligid. Marahang tumayo si Kuro sa harapan ng nakabulagta niyang kalaban. Naglalaban pa rin sa ere ang kanilang mga aura kaya naman isang malaking asul na apoy ang nilikha niya gamit ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan niya itong ibinira patungo kay Sargus. Umalingaw-ngaw ang malakas na pagsabog na dulot noon. Sumabog ang asul na apoy ni Kuro sa harapan niya at niyanig nito ang paligid na sinabayan din ng napakalakas na pag-ihip ng malakas na hangin. Tila napakislot ang pakiramdam ni Kuro nang may maramdaman siyang presensya mula sa kanyang likuran.
Mabilis niya itong nilingon at naroon na si Sargus na may dugong makikita sa mukha nito. Makikita ang galos sa tinamo nito mula sa asul na apoy ng fireman. Subalit hindi iyon sapat para mapabagsak kaagad ang isa sa 8 oni. Alam kong malakas ka pero mas malakas ako sa lugar na ito. Nakangising winika ni Sargus at ang kanyang kamaong nababalot ng itim na aura ay dumiretso sa dibdib ng matanda. Napangisi si Sargus habang nagdilim naman ang mukha ni Kuro. Bumaon ang kanyang kamao sa dibdib ng matanda dahil hindi na nito nagawa pa siyang iwasan. Tapos ka na, Kuro? Napakabilis naman. Sambit ni Sargus ngunit nakaramdam siya ng mainit na kung anong tila pumapaikot sa kanyang kamao at bisig. Isang maliit na pagngisi naman ang nakita sa labi ni Kuro. Ang kanyang katawan ay naging apoy kaya naman ang suntok ni Sargus ay hindi siya naapektuhan kahit tumagos ito sa kanyang dibdib. Malalaman natin, Sargus. Sabi ni Kuro at ang braso ni Sargus ay inipit niya sa loob ng kanyang katawan. Kasabay noon ay ang mabilis niyang paghawak sa balikat ng kanyang kalaban. Ang kaliwang kamao ni Kuro ay biglang mas lumaki ang apoy at dito ay buong lakas niyang binigyan si Sargus ng isang mainit at umaapoy niyang palad. Inilagay niya iyon sa mukha nito at ang kanyang kalaban ay mabilis na naramdaman ng kanyang napakainit na apoy. Napahiyaw si Sargus ng mabalot ang buo niyang katawan ng asul na apoy. Tinupok nito ang kanyang damit hanggang sa wala na itong maitira. Ang init! Sigaw ni Sargus ngunit bigla na lamang siyang ngumisi at tumayo nang maayos sa harapan ng matanda. Biro lang, dagdag pa nito habang nakatingin sa matanda. Nakakalimutan mo na ba ang ability ko, Sir Kuro? Makikita sa likod ni Sargus ang aura niyang tila naging mga sinulid. Ang mga iyon ay gumalaw at kasunod noon ay napakabilis itong dumiretso patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Kuro. Ngayon, magiging puppet na kita, Kuro Manchester. Sambit ni Sargus at napapitlag na lang si Kuro nang hindi na niya magawang pasunurin ang kanya mga paa at mga kamay. Kumawala ang napakalakas sa black aura ni Sargus at ang kanyang maliliit na hibla ng malasinulid niyang aura na nakakonekta kay Kuro ay mas nagliwanag. Kasunod noon ay iginalaw na ni Sargus ang kanyang mga daliri at naroon ang dulo ng mga nakakabit na black aura threads sa fireman. Susubukan pa sanang magsalita ni Kuro ngunit hindi na niya naibuka ang kanyang labi. Naramdaman na lang niya na kusa siyang gumalaw. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili at napansin na lang niya ang paggalaw ng kanyang mga kamay. Isang napakalaking bola ng apoy ang lumabas doon at pagkatapos, isa na namang malademonyong pagngisi ang nasilayan mula sa labi ni Sargus. Iginalaw niya ang kanyang mga daliri at kasabay noon ay ang pagbato ni Kuro sa malaki at nagliliyab nitong blue flame patungo sa direksyon ng kanyang mga kasamahang kasalukuyang nakikipaglaban din sa ibang demons. Hindi ito pwede. Bulalas ni Kuro sa kanyang isip at nang sumalpok ang kanyang itinirang malaking apoy sa mga kasamahan niya ay isang napakalaking pagsabog ng asul na apoy ang nilikha noon. Niyanig noon ang buong lugar at ang mga taga Furip na kanyang tinamaan ay isa-isa na lamang nalaglag mula sa itaas habang nasusunog ang katawan. Nakita ni Sargus ang pangingilid ng luha ng matanda dahil sa nangyari kaya naman isang malakas na pagtawa ang ibinigay niya rito. Tanggapin mo na, Kuro, na higit na mas malakas ako sa'yo. Sambit pa ni Sargus at ang kanyang malakas at nakakapangilabot na tawa ay narinig ng lahat ng nasa malapit sa kanila ng mga sandaling iyon. Ika-66 na kabanata. Makikita ang mga demons at ang mga taga-Fury ay biglang kumalat nang ang ilan sa mga ito ay napagdesisyon ng harapin ng ilang malalakas na katunggali sa magkabilang panig. May ilang bumukod at may mga nakita pa nga na lumilipad palayo para sa malayo maglaban. Tila ba typical na para sa kanila ang ganito, ang makipagtagisan ng lakas sa sino mang makakaharap nila. Ang duelo ay isang bagay na gusto nilang palaging gawin. Ang mga malalakas ay lalabanan ang mga malalakas at ang mga hindi kalakasan ay ang bahala na
sa mga kalabang nasa mababang estado sa grupo. Ang mga pagsabog ay kaliwat kanang maririnig. Mapapansin din ang pag-angat ng mga lupa sa kung saan-saan. Ang hangin nga rin ay hindi na maintindihan kung saan iihip at kung saang direksyon magmumula. Maririnig din dito ang sigaw ng bawat isa na kapwa ayaw magpatalo. Ang itim na aura ay nananatiling nakakalamang, ngunit hindi pa nito nagagawang basagin ang liwanag ng aura ng mga kumakalaban sa kanila. Nakakalamang ang mga demon sa lakas at bilang, ngunit hindi iyon dahilan sa mga taga-Purif para magpatalo. Nakakasabay pa sila kung titingnan ang nangyayaring laban ng dalawang panig, subalit masyado pang maaga upang makita ang masaangat. Habang ang laban ay tumatagal, dito makikita kung kaninong panig ang mas mangingibabaw. Matagal-tagal din ang huli akong mapalaban sa ganito. Nakangising winika ng isa sa Purif 8. Ang asulitong buhok ay kumikislap habang ang bawat tinatapakan niya ay nagiging malamig na yelo na mabilis na kumakalat sa kanyang kinatatayuan. Kasalukuyan siyang naglalakad patungo sa isang demon na mabilis namang tumatakbo patungo sa kanya. Nagliliwanag din ang kanyang orange aura at napakalakas ng pagliliyab noon kung ito ay pagmamasdan. Kahit ako rin, Liam, seryoso namang winika ni Siri na inayos pa ang pagkakalugay ng kanyang buhok mula sa kanyang likod matapos alisin na sa lalagyanan ang kanyang espada. Sa kabila ng lakas ng mga demon na nangingibabaw sa lugar, ay nananatiling kalmado ang dalawa. Kasalukuyan ding nagliliwanag ang kanyang orange aura na kagaya rin ng ipinapakita ng kanyang kasamang si Liam Frost. Hinigpitan ni Siri ang pagkakahawak sa kanyang espada at bahagya siyang huminga ng malalim. Slayer, mapapalaban tayo. Wika ng dalaga sa kanyang sarili at ang talim ng kanyang espada ay kumislap patungo sa pinakadulo nito. Iginalaw iyon ni Siri at pagkatapos ay iniangat sa tapat ng isa pang demon na susugod sa kanila. Nasaan ka, Rui? Isa ka palang demon? Kung nalaman ko lang noon ay matagal na sana kitang pinaslang. Gigil pang winika ni Siri nang bigla niyang maalala ang kasamahan niyang busero. Hindi niya akalaing nasa panig pala ito ng kanilang kalaban. Wala kasi siyang kalam-alam na ito pala ay pinabagsak na ni Beast kanina. Sa oras na magpakita muli sa akin si Rui, hindi ko siya papapatawad sa kanyang ginawa sa Purif. Sabi naman ni Liam at nagdilim bigla ang kanyang paningin. Itinuring niya si Rui bilang isa sa kanyang kaibigan. Ngunit ang lahat pala ng ipinapakita nito sa paaralan ay pawang palabas lamang. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at ang yelo mula sa kinatatayuan niya ay mabilis na kumayap hanggang sa matapakan na ito ng demon na papalapit sa kanya. Naiinis siya sa ginawa ni Rui at ibinuhos niya iyon sa demon na nasa kanyang harapan. Sa pagtapak nito sa yelong lumabas mula sa kanyang mga paa ay siya ring paghinto nito ng dahan-dahan. Sinubukan pa ng demon na makagalaw subalit makalipas ang ilang segundo ay nabalot na ito ng isang malaking bloke ng yelo. Napunta ang katawan nito sa loob at nang lampasan ito ni Liam ay isang sandatang gawa sa yelo ang biglang unti-unting lumabas mula sa kanyang kamay. Ang espadang gawa sa yelo iyon, ang Ice Sword. Sa paglampas nga niya sa malaking bloke ng yelong iyon ay siya ring pagdaan ng isang malamig na hangin sa bagay na iyon. Nahati ang bloke at kasama noon ang katawan ng nasa loob nito. Kasabay ng pagpatay niya sa demon na iyon ay ang paglabas naman ng isang mahabang bukas na sugat sa dibdib ng kasalukuyang nilalabanan ni Siri. Ginamit ng dalaga ang kanyang ability na speed at sa isang iglap ay pinaslang niya ang kanyang kalaban. Sabay na naglakad ang dalawa na mabigat ang kalooban. Dahil sa lalaking itinuring nilang kaibigan sa mahabang panahon ay nagpapakitang tao lamang pala. Wala sa isip ni Rui ang maging kaibigan sila dahil ang lahat ay parte lang ng mga plano nito at ng advisor nilang si Sarkus. Dumagdag din sa bigat ng kalooban ng dalawa ay ang malamang isa ring kalaban, ang isa sa mga hinahangaan nilang BOT ng paaralan. Tahimik at kalmadong pinagmasdan ni Sir 18 ang isang lumilipad na demon sa kanyang itaas. Nakatingin lang siya sa itsura nitong tulad ng isang ibon. Makikita ang sungay at ang mapupulang mata nito. Nakikita rin niya ang itim na aurang bumabalot sa katawan nito at ramdam niyang malakas iyon. Ano ang magagawa ninyo sa amin? Mga mahihina kayo pagdating dito sa lugar ng aming general. Tumatawang winika ng nilalang na iyon.
Hindi naman sumagot si Ethan na kasalukuyang nagliliwanag ang kanyang dilaw na aura. Marahan niyang binanat-banat ang kanyang mga braso at inihanda niya ang kanyang sarili. Iniisip niya kung kailan ba niya huling ginamit ang kanyang ability. Parang matagal na panahon na rin iyon. Kahit na may ilang mga estudyante siyang tinuturuan ay hindi naman niya hilig na ipakita ang kanyang ability sa mga ito. Isa pa, hindi siya isang hero na katulad ng ibang mga kasamahan niya. Siguro, dapat na kitang tapusin. Wika pa ng lumilipad na demon at nakuha pa nitong tumawa na bahagyang nagpasakit sa pandinig ni Ethan. Masyado kang maingay. Sambit ng guro at dito'y nakita niyang naging matalas na metal ang mga pakpak ng kanyang kalaban. Bigla na lamang gumalaw ang talim noon na tila isang lagari. Tila naging pamutol ito ng mga puno na pinapagalaw ng black aura nang gumagamit nito. Ito ang ability ko, ang Chainsaw Wings. Nakangisip ang demon habang lumilipad sa ere. Makikita ang kakampantihan nito dahil alam niyang lamang sila pagdating sa labang ito. Isa pa, kampante rin siya sa kanyang abilidad na kayang pumutol ng kahit ano. Dahil na rin sa isa siyang taong ibon na demon, nakakapagdagdag ng lakas ang kanyang pagbulusok mula sa itaas sa bawat atake gamit ang kanyang pakpak patungo sa magiging target niya. Maririnig nga rin sa ere ang malakas na tunog ng umiikot nitong pakpak. Katulad ito ng sa chainsaw at nang bumulusok ito pa ibaba patungo kay Ethan ay sumipol din ang hangin kasama nito dahil sa napakabilis na pagdiretso sa target nito. Katapusan mo na. Bulalas ng demon at idiniretso niya ang kanyang chainsaw na pakpak sa leeg at ulo ni Ethan. Kumawala ang napakalakas na hangin sa paligid nang tumama ang ataking iyon. Isang napakalakas na tunog din ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Katulad iyon ng tunog ng isang makinang sinusubukang pumutol ng isang matigas na bagay. Napangisi si Ethan habang ang demon na sinusubukan siyang gilitan ay nabigla nang mag-iba ang balat ng kanyang kalaban. Nagliwanag ang paligid ng mangintab ang katawan ng guro. Nag-reflect dito ang liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan na nangingintab at nagkikislapan. Ibig sabihin, hindi mo ako kayang sugatan? Sambit ni Ethan at mabilis siyang hinawakan ng demon na nasa kanyang harapan. Ipinakita niya na hindi tatalab ang talim ng chainsaw nito sa katawan niyang naging diamante. Diamond body. Ito ang kanyang abilidad at ang katangian ng mineral na ito ay tinatagli niya sa oras na magpalit na siya ng anyo. Kapag nasa ganito siyang katawan ay hindi siya basta-basta masusugatan. Kung pinangarap lang sana niyang maging bayani, baka kapareho na rin niya ang level ng aura ni Sir Kuro. Masasabing isa rin sa malalakas na pangdepensa ang kanyang abilidad na ito. Muling umikot ang chainsaw na pakpak ng kanyang kalaban para ito ay makawala mula sa kanya. Ngunit walang epekto sa mga kamay niya ang ginawang iyon ng kanyang kalaban. Mas diniina ni Ethan ang pagkakahawak doon at dahil sa tigas ng kanyang kamay ay nagawa niyang wasakin ang pakpak ng kalabang demon. Isang malakas na hiyaw dahil sa sakit ang narinig mula sa demon na iyon at nang marinig iyon ni Ethan ay mabilis niyang inihampas ang kalaban sa lupa. Sa lakas noon ay nagpintig ang katawan nito at upang makasiguro siya sa kanyang pagkapanalo ay binigyan pa niya ng isang napakatigas na suntok ang demon sa sikmura nito gamit ang kanyang kamaong nasa anyo ng pagiging isang malaking diamante. Sumuka ng dugo ang kalaban at ang buto nito sa likod ay nawasak dahil doon. Ang isang mahinang hangin ay mabilis na umihip at sa pagbagsak ng katawan ng demon na iyon ay siya naman pagdagundong ng paligid dahil sa isang malakas na pagsabog. Napatingin siya sa pinagmumula noon at dito'y nakita niya si Sir Kuro na kasalukuyang nagliliyab ang katawan habang nakaharap sa isang bahagi ng paligid na nasusunog ng asul na apoy. Nakita rin niya ang demon na nasa likuran ng matanda. Automatikong kumuyom ang kanyang kamao at dito'y mabilis siyang tumakbo patungo roon. Sargus, hindi kita mapapatawad dahil sa ginawa mong ito. Sambit ni Ethan at ang kanyang katawan ay nagkislapan dahil ginawa na niyang diamante ang kanyang buong sarili. Kasalukuyan namang hinarang si Luther ng isang malakas na demon. Nakikita niya na iba ito kumpara sa iba dahil sa daloy ng itim nitong aura sa katawan nito. Lumiliyab ang black aura nito at nakikita niya na hindi ito basta-basta. Kung titingnan ng matandang demon na nakatayo sa kanyang harapan, ay parang may itinatago itong mas malakas pang kapangyarihan.
Pulang aura. Mukhang malakas ka, iho. Kalmadong winika ng matandang demon na nakatayo sa kanyang harapan. Makikita ang maputi na nitong buhok at nakausli roon ang dalawa nitong sungay. Nang magsalita nga ito ay makikitang wala rin itong mga ngipin. Nakasuot naman ito ng sirang damit at nakapaalamang. Nakakatuwa naman pong makarinig ng ganyan mula sa isang demon na kagaya mo. Sagot naman ni Luther na kasalukuyang nagliliyab ang kanyang pulang aura. Nang harangin siya nito ay inihanda na kaagad niya ang kanyang sarili sa posibilidad na atakihin siya nito. Matagal na rin ang huling beses na mapalaban ako sa isang malakas na individual. Kaya sana ay huwag mo akong biguin, iho. Dito na inalis ng matanda ang kanyang pang-itaas na sirang damit at nabigla si Luther nang makita ang bato-batong katawan nito. Nakikita niya na malaki ang katawan nito base sa hubog nito kahit na may katandaan na, subalit hindi niya inaasahang ganito ito kakisig. Handa ka na ba, iho? Ako na ang unang atake. Sabi ng matandang bigla na lamang naglaho dahilan upang maalerto si Luther. Sinubukan niyang hanapin ang kanyang kalaban subalit wala siyang maramdaman sa kanyang paligid. Hindi ko gagamitin ang abilidad ko sa iyo. Ang bilis at lakas ng pagiging demon ko ang aking ipapalasap sa iyo, iho. Narinig ni Luther ang boses na iyon sa hangin at agad niyang pinaikutan ng pangdepensang aura ang kanyang katawan. Napakuyong siya ng kamao at nagulat na lang siya nang lumitaw sa harapan niya ang matanda na nakangisi habang nagliliwanag ang mapupula nitong mga mata. Isang malakas na kanang suntok ang pinakawalan nito patungo kay Luther, ngunit nakita iyon ng lalaki kaya mabilis din itong ginamit ang kanyang ability na teleportation. Nilamon si Luther ng isang portal at siya ay iniluwa naman sa hindi kalayuan mula sa matanda. Ngunit nagulat na lang siya nang makitang lumitaw rin ang matanda sa kanyang harapan na nakangisi sa kanya. Iyan ba ang ability mo, iho? Tanong ng matanda at si Luther ay mabilis na ikinuyom ang kanyang kanang kamao. Nabalot iyon ng kanyang pulang aura at dito niya ito binigyan ng isang malakas na suntok. Kumawala ang napakalakas na hangin nang ito rin lamang ang tinamaan ni Luther. Iniwasan lang ito ng matandang demon sa pamamagitan ng simpleng paggalaw sa ulo nito. Malakas kang sumuntok, may pisikal kang lakas, wika ng matandang demon at bigla na rin lamang ang kumuyom ang dalawa nitong kamao. Naalerto si Luther kaya mabilis siyang gumawa ng teleporting circle sa kanyang kinatatayuan. Mabilis siyang hinigop noon. Mula sa hindi kalayuan ay doon siya lumitaw subalit sa paglabas ng kanyang katawan mula roon ay kasabay rin ng pagtama ng malakas na suntok ng matanda sa kanyang sikmura. Napakawalang kwenta ng abilidad mo, iho. Wika pa ng matanda habang bumabaon ng kanang kamao nito sa sikmura ni Luther. Ang lakas! Bulalas ni Luther na biglang nagpintig ang katawan dahil doon. Pakiramdam niya ay may kung ano ang biglang dumiretso sa kanyang bibig dahil dito. Sa lakas din ng suntok na iyon ay nawalan siya ng paghinga at bigla na rin lang umikot ang paligid na kanyang nakikita. Nakita pa nga niya ang mapulang mata ng demon na iyon na kasalukuyang nakangisi sa kanya. Ito ang lakas ng isang busy general ng Azazel's, iho. Sabi ng matandang demon at si Luther ay napabuga ng maraming dugo dahil sa isang suntok pa lamang na binitawan ng kalaban sa kanya. Umatras na nga ang matanda at kasabay noon ay ang padapang pagbagsak ng kanyang kalaban na unti-unti nang nawawala ang tinataglay na pulang aura. Mabilis na tinalo ng isa sa mga busy general ni Sargus, ang isa sa mga kinikilalang malakas na hero sa Fury City, gamit lamang ang isang suntok.